That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator, Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. To be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President. Kamakailan lang narinig natin sa isang senador ang salitang I am guided by the Holy Spirit. O sa Tagalog, sinasabi niya na siya raw ay ginagabayan ng banal na spirito. Ang konteksto kasi nito, sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa impeachment trial ng Vice President na si Sara Duterte, tumindig itong si Senator Judge Ronald Bato de la Rosa at giniit ang kanyang mosyon na ibasura ang kaso. Sa kanyang pananalita, sinabi niyang hindi po ako abogado, pero ginagabayan ako ng banal na spirito. So mga kapatid, hindi po natin pag-uusapan ngayon yung mga usapin na politikal. Ang gusto ko lamang ipunto dito, papaano nga ba natin masasabi na yung isang tao, siya ay ginagabayan ng banal na spirito. At titignan din natin dito kung masama nga ba o nagawa ni Senator Bato de la Rosa yung kasalanan na walang kapatawaran. Na yun nga yung sinasabi ng Biblia na paglapastangan sa banal na spirito. So ano nga ba talaga ang banal na spirito ayon sa ating Panginoong Jesucristo? Basahin natin yung John chapter 14 verse 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So ngayon nakita po natin dito, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung Holy Spirit o yung banal na spirito, yan po yung patnubay. Siya po yung mag-guide sa mga tao. Siya yung magtuturo at magpapaalala lahat ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. So in short, talagang nag-guide po talaga yung banal na spirito. So tama po yun. So kung nakita natin, nag-guide talaga yung banal na spirito, ang pinakatanong dito, lahat ba ng tao sa mundo na ito ay i-guide ng banal na spirito? Ang sagot po dyan ay hindi. Ang i-guide lang ng banal na spirito ay walang iba, kundi lahat ng sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi nung sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo yung verse na ito, ang mga kausap niya po ay yung mga alagad niya. So ang gagabayan lamang ng banal na spirito ay lahat ng nananampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung di ka nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, wala ang paggabay ng banal na spirito sa iyo. So di ko po sinasabi na wala po yung guidance ng Holy Spirit kay Senator Bato. Ang dapat lang po malaman natin dito, kapag sinasabi mo na guided ka ng Holy Spirit, dapat alam mo na sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. At alam mo, ikaw ay nakikristo. Yung salita po kasing ginagabayan o ginaguide, hindi lamang po yan pagbibigay ng direksyon, kundi ito po ay isang malapit at patuloy na ugnayan sa pagitan po ng mga mananampalataya at sa banal na spirito. Kapag kasi sinabi natin na ginagabayan ako ng banal na spirito, ang sinasabi po natin ay sumusunod tayo sa tinig ng Diyos. Kasi ang alam natin na yung banal na spirito, hindi lamang po siya puwersa o inspirasyon. Siya po ay isang persona ng Diyos. Siya po ay Diyos na nananahan sa mga mananampalataya. Ito nga po sinasabi sa John chapter 14 verse 16 to 17. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. So dito malinaw po na sinasabi na yung patnubay ng banal na espiritu ay mangyayari lamang yan sa mga taong nakikristo. Kasi once na tinanggap mo yung ating Panginoong Jesucristo, mananahan na yung banal na espiritu sa iyong katawan. So, ibig sabihin yan, palagi mo nang kasama yung banal na spirito. At kapag kasama mo na yung banal na spirito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, i-expect mo na merong mag-guide sa'yo. Kumbaga siya yung bumubulong sa'yo sa mga dapat at hindi mo dapat gawin. So, ang tawag po natin dyan ay conviction ng Holy Spirit. Kapag nararamdaman mo na yung bulong na yon, masasabi mo na ikaw ay guided na ng Holy Spirit. Kapag naririnig mo na yung tinig ng banal na spirito sa mga gagawin mo. So yung mga may conviction lamang ng banal na spirito at yung makakarinig ng tinig ng Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito ay walang iba kundi yung mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin yung Romans chapter 8 verse 14. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay ang mga anak ng Diyos. Masasabi mo rin na ikaw ay pinapatnubayan ng banal na spirito kung ikaw ay nakikinig ng kanyang pangungusap sa pamamagitan ng Biblia. Kasi mga kapatid, yung banal na spirito, yan po yung nagbibigay sa atin ng liwanag sa ating mga isipan para maunawaan natin yung salita ng Diyos o yung Biblia. So hindi lang po ito basta kaalaman, kundi ito po ay pang-araw-araw na paglalakad sa liwanag ng katotohanan. So kung nagbabasa ka ng Bible araw-araw at sinasabuhay mo ito, may karapatan ka magsabi na ikaw ay guided ng Holy Spirit. Kasi mga kapatid, yung mga Bible na binabasa natin, yan ay kinasihan ng Diyos. Kinasihan po yan ng banal na spirito. So alam naman po natin na yung Bible, yan po yung mag-guide sa atin. At dapat sundin natin kung ano yung sinasabi ng Biblia.
So dahil yung Biblia, nasulat po yan sa pamamagitan ng kilos ng banal na Espiritu, ibig sabihin niyan, kung mananampalataya ka, dapat sinusunod mo yung Biblia. At kapag sinusunod mo yung Biblia, ibig sabihin niyan, guided ka ng Holy Spirit. Basahin natin yung John chapter 16, verse 13. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya, hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. At ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Masasabi mo rin na ikaw ay guided ng banal na Espiritu kapag mayroong pagbabago sa buhay mo. So hindi lang po yan matatapos sa pagbabasa mo ng Bible at pagkilala mo sa ating Panginoong Kristo. Ang tunay na guided ng Holy Spirit, makikita mo sa buhay niya na sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Merong pagbabago ng buhay araw-araw at di siya namumuhay sa sanlibutan. Ang paggabay ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao, nagdadala po yan sa pagbabago. Hindi ka lamang i-guide ng Holy Spirit sa direksyon mo sa buhay, kundi yung pagkatao mo rin. Unti-unti dapat nababago yan. Kasi kapag nababago unti-unti yung buhay mo, ibig sabihin niyan, guided ka ng Holy Spirit. So hindi lang yan matatapos sa sinasabi mo mananampalataya ka o nagbabasa ka ng Bible. Ang tunay na guided ng Holy Spirit, nagkakaroon ng transformation sa kanyang buhay. Hindi na siya katulad ng dati. Ang nangyayari po, dapat unti-unti tayong binabago upang maging kawangis natin yung ating Panginoong Kristo. So kapag nanahan po yung banal na Espiritu sa isang tao, dapat merong bunga yan at dapat merong nagbabago sa kanya. Ito nga sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So kung sinasabi mo na guided ka ng banal na Espiritu, dapat nakikita sa iyo yung mga binanggit natin na yan, yung bunga ng banal na Espiritu. At syempre mga kapatid, ang pinakamahalagang patunay na ikaw ay guided ng Holy Spirit kapag hindi ka na namumuhay ayon sa laman, kundi ikaw ay namumuhay na sa Espiritu ng Diyos. Ang isang taong ginagabayan ng banal na Espiritu ay hindi nabubuhay sa sariling kagustuhan lamang. Dapat yung mga desisyon, layunin, at yung mga direksyon sa buhay ay isinusuko sa Diyos. Yan po yung uri ng buhay na pinili ng ating Panginoong Kristo. Kaya kapag ikaw ay namumuhay sa Espiritu, nangangahulugan po yan na guided ka ng banal na Espiritu, hindi ng mundo na ito. So kapag guided ka ng Holy Spirit, dapat hindi ka na sa mundo. Dapat sa Diyos ka na, sa Espiritu ng ating Diyos. Basahin natin yung Galatians chapter 5 verse 16. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Kapag dinedeklara mo na ikaw ay ginagabayan o guided ng banal na Espiritu, hindi lamang po yan basta spiritual na pananalita. Ito po ay isang patunay na meron kang malalim na relasyon sa ating Diyos. Ang nangunguna sa buhay mo ay walang iba, kundi yung ating Diyos. Kaya nga sinasabing guided. Ibig sabihin niya, nasa harap mo yung Diyos. Ikaw, nasa likod ka. Sumusunod ka lang sa kung anong sinasabi o pinapagawa sa iyo ng Diyos. So dapat, kung guided ka ng Holy Spirit, dapat nangunguna yung Diyos sa buhay mo. Hindi yung mga sarili mo lang gusto o kaya man yung gusto ng laman mo. At syempre, kung ikaw ay guided ng Holy Spirit, nagpapasakop ka sa kanyang kalooban araw-araw. So wala pong masama na sabihin na ikaw ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Basta alam mo na sa sarili mo, ikaw ay nakikristo na. Ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So malaya nyo pong sabihin yung salita na yan. So kung totoo man po yung sinasabi ni Senator Bato, kung nasa puso niya po yun, at talagang alam niya yung ibig sabihin na siya ay guided ng Holy Spirit, sino po tayo para husgahan siya? Pero mga kapatid, kung sinabi niya lamang yon at wala lang, at di niya po naiintindihan yung sinasabi niya, hindi po maganda yon. Pero hindi po ibig sabihin nun, nilapastangan niya yung banal na Espiritu. Maaaring hindi niya mismo naiintindihan o hindi niya mismo alam kung ano yung ibig sabihin ng guided by the Holy Spirit. O meron siyang ibang interpretasyon patungkol po sa salita na yon. So hindi niya po dito nakomit yung kasalanang walang kapatawaran. Na yun nga po, yung paglapastangan sa banal na Espiritu. Kasi mga kapatid, yung kasalanang walang kapatawaran o yung paglapastangan sa banal na Espiritu, hindi po yan isang aksidente. Hindi rin po yan pagkakamali o sandaling kahinaan. Ito po ay patuloy at sadyang pagtanggi sa katotohanan ng Diyos. So kapag nireject mo yung ating Panginoong Kristo, ang ibig sabihin po nun, nireject mo yung banal na Espiritu. At nilapastangan mo yung banal na Espiritu kahit alam mo na totoo naman talaga siya. At hindi lang yon, kapag matigas yung puso mo, ayaw mong kilalanin yung ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kahit alam mo na yung katotohanan o nakita mo na mismo yung katotohanan sa ating Panginoong Kristo. Kung pilit mo pa rin sinasarado yung puso mo, kahit alam mo na yung ating Panginoong Kristo siya yung tagapagligtas, so doon mo makukumit yung kasalanan na walang kapatawaran. At kapag yung pagturing mo sa banal na Espiritu bilang masama at hindi bilang Diyos na nagpapahayag ng katotohanan, makukumit mo yung paglapastangan sa banal na Espiritu. Yung kasalanang walang kapatawaran ay nangyayari lamang po yan sa mga pusong tuluyan tumalikod at tumanggi sa biyaya ng Diyos hanggang sa huli. Si Senator Bato po, hindi niya po nakumit
yung kasalanan na yon. Wala pong paglapastangan na nangyari sa sinabi niya. Pari ito po ay kakulangan lamang sa pangunawa ni Senator Bato patungkol sa kung ano ba talaga yung ibig sabihin na siya ay ginagabayan o pinapatnubayan ng banal na espiritu. Yung kay Senator Bato, hindi po natin agad siya mahusgahan kung sa puso niya talaga nang galing yung sinabi niya. So kayo na po ang magsabi kung talagang guided siya ng banal na espiritu. So malalaman nyo naman po yan ayon sa kilos at ginagawa niya. Pero kung ako po ang tatanungin nyo, kung wala sa kalooban ng Diyos yung mga ginagawa at sinasabi niya, yan po ay siguradong hindi guided ng Holy Spirit. At kung yung mga ginagawa niya at sinasabi niya hindi naka-align sa sinasabi ng Biblia, hindi rin po yan guided ng Holy Spirit. Pero syempre mga kapatid, bago natin tignan ang buhay ng iba, kung talagang sila ay guided ng banal na espiritu, tignan muna natin yung ating mga sarili. Kung tayo nga ba ay nagpapaguide sa banal na espiritu. Kasi baka mamaya, tingin tayo ng tingin sa buhay ng iba, pero mismo tayo, hindi tayo guided ng Holy Spirit. So dapat mga kapatid, magpag-guide tayo sa banal na espiritu. Ngayon kung hahayaan mo na ikaw ay patnubayan ng banal na espiritu, ang tanong, handa ka bang talikuran ang sarili mong plano at magtiwala ka sa direksyong ibubulong sa iyo ng banal na espiritu? Kasi ang totoong paggabay ng banal na espiritu ay nangangailangan ng pusong handang sumunod kahit mahirap, kahit hindi komportable. Dahil alam mo ang kanyang kalooban ang pinakamabuti para sa iyo.